Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, hindi po ba pinuspon po nila? Postpone po yung hearing po ng budget ng Office of the Vice President. Ngayon po, may hiling po mga tambay kung babalik po dahil po may schedule po, ni-reschedule po nila yan eh. At dito po pagka po dumating na po yung schedule next week, mga tambay, I think ay may hamon po, lalong-lalo po itong grupo po ng Makabayan, mga tambay, ay may hamon po dito sa Vice President. Tingnan po natin mga tambay at komentuhan po natin ito pong mga salot umano ng lipunan. Kung matutuloy ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan sa 2026, may hamon sa kanya ang Makabayan lawmakers. Ito ay ang isang tabi ang parliamentary courtesy at sagutin ang mga tanong kaugnay ng budget ng kanyang opisina. Di uubra ang so-called presumption of regularity. No? Kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. That courtesy can always be extended by this committee, but it can always be waived by the official itself. So ang hamon ko po sa Vice Presidente at sa lahat ng mga opisyal pa na binibigyan ng parliamentary courtesy, i-waive nyo po yan at sagutin nyo ang mga tanong. We're hoping na for Tuesday, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world? Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos sabihin ni House Senior Deputy Yan po mga tambay, wag na po natin ituloy, mga walang kakwenta-kwenta po, Makabayan Black. Nakita nyo po katarantaduhan itong Makabayan Black na ito. Wag na raw po ituloy hanggat maaari. Yung di po ba meron kasing rules yan eh, diba? Pagka po ang kataas-taasan, no question asked na po, dapat ipasa na po nila yan eh, di ba? Lalong-lalo po ang Pangulo at ang Vice President dahil iisa naman po yan eh. Yan po future president po yan eh. Kaya lang po pagdating sa Vice President, kailangan po i-single out nila. Mga kabayan, kailangan daw po magsalita at sagutin po kung saan daw po niya dinadala ang kanyang budget. Nakita niyo po katarantaduhan ito. Samantalang yung sa Pangulo, 27.3 billion. Hindi man lang nila kinwestiyon at wala po mga resibo yung kanilang travel, yung travel fund, wala pong resibo sila kinalkal doon. At wala rin po sila kinalkal sa confidential fund nang hindi bababa sa 4.5 billion. At hindi rin po nila kinalkal kung saan po ginagastos ng Office of the President ang bilyong-bilyong pondo sa loob ng sa loob po na isang taon lamang. Katulad po niyan, 27.3 billion sa Pangulo. Yung nakaraan po ay hindi po bababa sa 20 billion. Bakit hindi nila kinakalkal itong Makabayan lawmaker group na ito? Sige nga. Hindi po ba magagot, tarantado ito, mga walang ya na ito umano? Grabe mamulitika at mag-single out sa isang Vice President. Hindi po ba? Ang Vice President, yung sinasabi nila na katulad po nitong ito pong kabataan na ito, itong party list na mga salot umano ito sa lipunan. Makita nyo po, binabakbakan nila yung travel expenses na 20 million, mga kabayan. At karamihan pa ron, pagka yung personal trip ni Vice President ay siya po gumagastos. Ang ginagastos lang po ng gobyerno, yung kanya security. Pero, yung travel expenses ng Pangulo, nakasama lahat. Lahat halos ng gabinete kasama sa travel. Wala po silang yaw-yaw. Billion po ang pondo ng travel ng Pangulo. At sinasabi nila, isa pa, ang sinasabi nila, kailangan daw po lahat daw po ng pondo na tumatanggap ang politiko hanggat maaari daw po ay kailangan po sumagot
At kailangan malaman daw po ng taong bayan ang mga pinaggagamitan ng pera na galing sa taong bayan. Lagi pong ganyan yan eh. Ito pong mga salot na ito umano, laging-lagi pong mahusay magsalita na puro bayan, puro taong bayan ang gustong malaman. Eh kung hindi po ba mahindot ito, itong mga gago na ito umano, itong mga salot na ito umano, eh mismo nga sila. Dekada na po yan makabayan na yan. Yang grupo ng mga salot na yan umano, dekada na po nasa kongreso yan. Ni minsan ba nakita natin na nagpaliwanag at nakita natin kung saan nila dinadala yung mga party list money na binibigay natin, buwis natin, saan dinadala ng mga party list ng makabayang black ang pera natin? Ipinaliliwanag po ba nila with the receipt? May mga resibo po ba? Naiimbestigahan po ba ng taong bayan? Pinakikita nila na ang party list, ito ang mga programa dahil kumukuha kami ng daan-daang milyon taon-taon, hindi bababa sa 100 milyon ang pondo namin. Ano ang mga programa namin? Ito mga resibo. Kasama ng mga congressman at senador na wala man lang pong nag-iimbestiga sa kanila taon-taon. Katulad ng ginagawa nila ngayon sa Vice President na kinakalkal nila kung saan dinadala ang pondo. Samantalang sa kanila walang kumakalkal na ipakikita ano ang pinaggamitan ng isang makabayang black sa mga pondo na binigay ng taong bayan. Sige nga! Kaya nga mga salot ito eh. Mga salot umano yung mga tao na yan. Napakahusay bumato ng putik. Pero yung mga pagmumukha nila ay punong-puno ng putik at kasinungalingan. Umano. Hindi po ba? Napakarami ng pera. Pondo, bilyon. Hindi po ba? Hindi bababa sa 30 billion ang pondo taon-taon o 20 plus billion ang pondo ng Kongreso. Pwera pa sa Senado at House of Representatives. Billion-billion! Pero nakita po ba natin na ino-audit ng taong bayan man lang yan? Naririnig po ba natin may merong mga special session, special hearing para sa mga senador at Kongreso o sa House of Representatives na kinakalkal ang mga budget nila? Saan nyo dinala yan? Kabataan Party List. Di po ba? Makabayan. Di po ba? Nasaan? Bakit ayaw nyo ilabas? Napakasarap pong i-audit ng taong bayan. Lalong-lalo itong mga party list. Dahil yung party list ni Saldico, nalagyan ng hindi bababa sa 13 billion. At yung party list ng pamangkin niya, billion. Paano pa yung party list ni Tambaluslos na Tingog? Wala tayong kaalam-alam dyan. Dahil wala nag-iimbestiga katulad ng makabayang black na kakalkalin kung saan dinadala ang pondo na mahayop na yan. Umano, mga salot. Matatakaw sa pera. Hindi po ba? Tapos sasabihin nyo, korap. Saan dinadala pera? Baka binibili? Paglabas sa bansa? Travel? Ito mga hinayupak na ito. Alam ba natin kung saan dinadala pera natin ito? Makabayang black na ito? Lahat ng mga congressman? Mabuti pa nga si Pulong eh. Si Pulong ipinakita sa taong bayan ang mga proyekto niya. Detalyado. Detalyado lahat ang proyekto niya sa Davao, sa District 1 ng Davao City. Nahando lahat ang proyekto. Ito ba ang mga makabayang black? Ano proyekto nito? Mga hindot na ito. Pinakikita ba sa publiko? Ang mga proyekto nito, mga hindot na ito? Ito mga salot na ito? Hindi po ba? Magmula sa puno nila. Dapat pong kalkalin ng pondo at imbestigahan ng taong bayan ang hinahawakan nila dekada na. Bakit? Bakit hindi nila ipakita? Dahil meron silang rules? Liquidation by certification lamang, mahindot kayo? Ganun ba? Ginagago nyo ang bayan. Yan ang sabihin nyo. Ang bayan ay ginagago ninyo. Napakahilig nyo magsalita na para sa bayan. Samantalang ang taong bayan ay ginagago ninyo. Kinukwartahan lang ninyo ang taong bayan. Yan po ang totoo dyan eh. Kinukwartahan lang, ginagatasan lang ang taong bayan. Itong mga tao na ito sa Kongreso dahil ayaw nila ipakita sa taong bayan yung binibigay natin buwis na ginagastos nila. Hindi po ba mahindot yan? Lalong-lalo yung makabayang black na yan. Dekada na yan. Panahon pa yan ni Cory. Di ba?
Nakakapasok na sila dyan sa Kongreso. Ano mga proyekto nyo? Buksan nyo ang libro nyo sa taong bayan bago kayo magsalita na para kayo sa bayan. Mga hindot kayo. Never kayo magiging para sa bayan kung hindi nyo binubuksan ang libro nyo sa bayan. Mga hindot. Hindi po ba? Patawad po mga kababayan. Dahil dito sa mga salot na ito, mga kababayan, patawad po. Muli po mga tambay, thank you po. Dahil nga kinumentuhan lang po natin ang mga salot na kay galing-galing magbatikos at kumalkal sa pondo ng Vice President. Samantalang yung pondo nila, nakatago po. Nakatago. Mga kababayan, ibang klase itong mga tao na ito, lalo-lalo po sa Kongreso. Akala mo kay lilinis. Lilinis ba kayo kung wala kayo pinakikita sa taong bayan? Ni isang resibo, wala kayo pinapakita? Mga hindot kayo, mga kababayan. Kaya nga dapat na po talagang matanggal po at maabolis po yung mga tao na yan. Yung grupo na yan. At baguhin na po ang sistema ng ating bansa. Hindi po titino, lalo-lalo po sa korupsyon ang ating bansa. Pagka ganito ng ganito ang sistema ng ating mga batas at namumuno sa ating gobyerno. Wala po. Puro pera lang po. Ang mga prinsipyo ng mga tao na yan, lalo-lalo yung makabayan black na yan, ang prinsipyo po niyan ay pera. Hindi po yan para sa bayan. Real talk po yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagbibigay ng tulong sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At syempre po, ganun din po ang lagi ko pong hiling na pagsamasamahin po natin ang ating madasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pong Duterte na maingatan po sila at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Ganun din po mga tambay, ingat-ingat po tayo at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.